kung yung kay Vice President Sara Duterte na impeachment, ang motivation doon ng ibang nag-file, alam naman natin, additional na pondo, additional na tulak galing sa leadership. Alam nyo, ang nagtutulak lang sa atin mag-file, sabihin ko sa inyo ang katotohanan. Tuwi na lang naririnig ko yung kanta ni Yeng Constantino na Salamat, yung para sa'yo ako ilalaban, yon. Tsaka yung You Raise Me Up na paborito ni Pangulong Duterte. Tuwi na lang naririnig ko yon. Yun lang ang motivation ko para mag-file kasi hindi ko talaga matanggap na nandun si Pangulong Duterte ngayon sa ibang bansa sa kamay ng mga dayuhan nag-iisa sa isang kwarto. Dapat siya ikasama ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanya. Kaya ang kinaso natin sa impeachment complaint, talagang nilagay natin culpable violation of the Constitution dahil nakalagay sa ating saligang batas, sovereignty resides in the Filipino people. Hindi sa teritoryo ha. Kasi ang teritoryo pwedeng lumaki, lumiit, may dispute pa minsan. Nakalagay sa ating saligang batas, ang soberanya ng Pilipinas ay nakasalalay sa mga buhay na Pilipino. Kaya nung sinurrender mo ang isang buhay ng isang Pilipino nung March 11, sinurrender mo ang soberanya ng bansa sa mga dayuhan. Yun ang ating inilalaban. At syempre, gusto nating merong managot kung bakit nandun ang ating kababayan, si Rodrigo Roa Duterte, na sa ibang bansa ngayon. Chairman, si MJ po ito. Ito pong tanong ng taong bayan, no? Dahil meron din nakita tayo kahapon sa liwasan. May nagtanong kung may alam daw po ba si VP Sara doon sa ihahain po ninyo na impeachment complaint dahil kung maalala, nauna rin sinabi ng VP na may nakikita siya ng mga impeachable offenses na sinasabi niya na na-commit ng Presidente Marcos Jr. Alam niyo, sa totoo lang, hindi niya alam. Actually, nung nandun na kami sa office of the SecGen at nag-aantay kami ng isang oras, sabi ko sa staff ko, tingnan mo nga kung may binabanggit si VP Sara patungkol sa impeachment ni BBM or kahit sinong politiko na nagbabanggit. Nung napanood namin, nagbanggit si VP Sara ng dalawang possible violation. Yun rin, violation of the Constitution and betrayal of public trust. Sabi ko, ang galing naman ng abogado natin. Sumakto yung kung ano yung ginawa natin, yun rin yung kay VP Sara. Kasi yun talaga yun. Betrayal of public trust. Talagang nagtiwala sa'yo ang mga Pilipino na ipagtatanggol mo ang buhay ng kada Pilipino, kaya lang hindi mo ginawa at violate mo ang Constitution dahil sinurrender mo ang soberanya ng bansa sa pag-surrender ng isang Pilipino.